ay sabi ko wala ko pinagano. So, sumali ko nito, hindi ko pa kapirin. Hindi po. Siguro ko naman. Ang sabi nga, gwapong-gwapong nabibili. Iba talaga pag-inlove, no? Tama mo ba? Pag-inlove ka palaging makulay ang mga daigdig. Inspired to serve the Lord. Sabi mo ng ating po title sa mga po ito, taken from Exodus 31. Pabasahin lang po natin na mabilis. Sige po mga Biblia. Yan. Meron siyang title na God's Plans and Provision to Build His Church. At mamaya po, mapag-aaral po natin na yung Old Testament na binabanggit ng church is about the tabernacle. Yung tabernacle ng Lord na binild nila Moses during the times of Old Testament time. At ang gusto kong ipunto rito yung dalawang tao. Hindi natin sila gaano kilala, pero kilala sila ng Diyos. And God gave them the Spirit. God gave them the anointing, the ability, the intelligence. At nung binabasa ko ito, I was so blessed. Kasi naranasan ko one time gumawa nung character study about Solomon. So yung kanyang asawa na almost 1,000, don't divide. 700 doon sa mga 300 sa mga mahalika at doon sa mga alipin. At yung mga asawang yun ang nagdaan, kita para mapalayo ang puso ni Solomon sa Diyos. Amen mo ba? Itong binabanggit ng Bible, binasa natin yung Exodus 31, mabagitin na po natin yung ika-limang slide. No? Lalo tayo na ika-limang slide at i-read. Sabi rito, Exodus 31, verse 1 to 18, verse 1 to 6, sabi po, pwede ba natin basahin ng malakas? Sabay niyo ako, pwede ba? 1, 2, 3. The Lord said to Moses, See, I have called thy name Bezalel, the son of Uri, the son of Ur, of the tribe of Judah. And I have, sabi ko, built him with the Spirit of God. Sabi niyo po, I have built him with the Spirit of God. The Spirit of God. Ang sabi mo dyan, praise God, with the ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. So, yung kakalinuhan, ability, skills, talents, kanino galing? Sa Lord. Sabi dito, to devise, ano po ang purpose? To devise artistic design, to work in gold, silver, and bronze, in carving stones for setting, in carving wood, to work in every craft. And behold, I appointed in him Oholiab. So, Bezalel, sabi po, Bezalel, Oholiab. Sino po si Oholiab? The son of Ahisabak. Ganda ng mga pangalan po, no? Ahisabak of the tribe of Dan. And I have given to all men ability that they may, sabi dito, make all that I have commanded you. Habang binabasa ko to, sabi ko, nakaka-bless dahil ang Lord ang napili. The Lord chosen these two kinds of people. Pwede ba balik tayo ng second slide? Slide number 2. Si Bezalel and Oholiab. Yan po yan sa slide number 2, yung kanyang picture na po. Yan, tatanong tayo sa slide number 2. Bezalel and Oholiab. Tapos pag binasa mo yan, yung kung Exodus 31, yung verse 1 hanggang doon sa verse 11, it talks about doon sa pagpili ng Diyos ng mamumuna sa paggawa ng tabernacle. Even po yung mga lampstand, yung binora, pati po yung paggawa ng cherubim doon sa Ark of Covenant, hindi pala basta-basta yun. Inungkin pala yun. At ang binigyan ng Diyos ng wisdom, ng anointing, ng intelligence, ng talent ay si Bezalel and Oholiab. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Sino po si Bezalel and Oholiab? Pwede ba natin pakipakita po yung habang ako ay naghahanap ng video, nakita ko itong video ito, ang ganda. Kailangan po rin ng mabilis. So, magka-partner sila sa paglilingkod sa Diyos at sila ay mga ginamit ng Panginoon to build the tabernacle. Habang hinahanap, nandiyan po yung video. God selects Bezalel from the tribe of Judah to lead the craftsmen. Yan ang Spirit of God, wisdom, ability, intelligent, at sila yung nanguna dito. At may mga tao din na
na pinasama ng Panginoon sa kanila. All of them were being filled with the wisdom and spirit of our God as the Lord commanded them. Sino ba si Oholiab and Bezalel and Oholiab in the Bible? Sabi po, si Bezalel and Oholiab were two men God chose. Sabi po, God chose. Pinili sila ng Lord in the construction of the tabernacle. Sila yung pinili ng Panginoon para pangunahan ang pagtatayo po ng tabernacle. At sa video po, binanggit din sa Bible, no? Even yung lampstand, yung menorah, yung candlestand, no? Binagyan ng mga kandila. Pati yung mga garments ng mga priests ay dinesign yun, dinesign. Ganon kagaling ang Diyos sa buhay ho ng mga lingkod niya, si Bezalel and Oholiab. So, ang Lord pala ay very specific. Sabi dito, during the Israelites' journey from Egypt to the Promised Land, di ba sila ay nakalabas, no? From slavery in Egypt for a couple of 130 years, sila ay pupunta ho ng Promised Land. Andun na sila, Bezalel and Oholiab. Hindi na sila masyadong minimension ng Bible, just like si Joshua and Caleb. Kasi iba yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. Naniniwala ko ba kayo na meron tayo kanyang calling galing sa Lord? Amen. Iba ang calling ni Ate Elsie, iba ang calling ni Ate G. Iba yung calling ng bawat sa atin. Merong worship leader, merong tumutugtog, merong kumapanakpak, may sumasayaw. At may kumakain, mamaya pa na yun, no? During break time pala mamaya. At may nag-aaskas sa ating sa multimedia, may kumakamay. Kanya-kanya ko tayong talento, skills, ability, pero lahat na yan ay galing sa Diyos. Amen po ba? Sabi ng Isaiah 43 verse 10, sabi noon, you are my witnesses, God's declared, that you are my chosen servant. Ang ganda ko ng Isaiah 43, sabi ng The Message Bible, you are my handpicked servant. Pwede ba natin pakikita yung Isaiah 43 verse 10? Ang sabi ng Lord, you are my chosen. Ang ginamit ng word ng NIV ay sabi niyo po, chosen. My servant whom I have chosen. Ang lingkod ko na pinili ko, so that you may know and believe that me and understand that I am, and before me there was no God, nor will there be one after me. So maliwanag po na ang pagpili, ang napili ay ang aking pong Diyos. Sino naniniwala rito na siya ay pinili ng Diyos? Amen. Asa naman? Sino naniniwala na gagawin siya ng Lord mightily? Sino naniniwala na iba't iba lang ang pagkakagamit sa atin, no? Naginamit sa marketplace, naginamit sa politics, sa school, sa company, sa community, pero ang mahalaga po, tayo po ay ginagamit ng Lord. Amen po? Amen. Ang sabi na John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Hindi kayo ang pumili, kundi akong pumili sa inyo and appointed you. Ano po ang purpose? That you may bear fruit and that your fruit that will last forever. So maliwanag po na ang pagpili, tayo ay pinili ng Diyos. Katabi mo ba kayo? Yung sa kanya napakapalad mo. Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Hindi ka pinagpilian, pinili ka. Ikaw yung pinagpilian. Pag yung mga nanay napunta ng palengke, di ba, hinahawakan yung kamatis, no? Magkano ito? Hinahawakan kung makinis mo pala, tapos pinipisil-pisilin. Pag medyo magkano ito, tapos sinabi ko siya, mahal naman. After mong lamug-lamugin, pisil-pisilin, hindi mo bibilihin, no? Dahil mahal, magagalit sa'yo yung tindera. So, pinagpilian, yung mga pinagpilian din, over, yung mga tira, tinatapon ko yun. Pero tayo po, pinipili mo yung pinakamakinis. Yung walang sira, di ba? Pag bibili ka ng ponggan, gusto mo talagang makinis na makinis. Ganon din sa mga mansanas. Amen po ba? Bakit? Gusto mo the best. Alam niyo ba, tayo natin pinili ng Diyos? Amen. Gusto ng Panginoon, the best tayo para sa Kanya. Palapangan din ng Panginoon. Sabi dito, during the Israelites, journey from Egypt to the Promised Land, God called Moses. Ano po ang role ni Moses? Deliverer. To Mount Sinai, where He gave His law to the people. Exodus chapter 19, wala mo dyan. Chapter 19 and chapter 24. In the course of His conversation with Moses, God instructed. Inutusan po ng Diyos si Moses to gather the people and build the tabernacle. Ano po kung saan, Lord? Gather the people and build the tabernacle. Exodus 25 hanggang 31 ng chapter ng Exodus. All these events took place over 1,500 years before the permanent indwelling of the Holy Spirit. Hindi po ito, sabi nito,
God's Spirit would reside in this tabernacle. Nandun po yung Ark of the Covenant, symbolizes the presence of God. Amen? Tayo ho, wala tayong Ark of the Covenant, pero sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in my name. Ang sabi ng Panginoon, 2 o 3 nagkakatipon-tipon. Kaninong pangalan? Jesus. Kaninong pangalan? Jesus. Panginoon, sabi niya, ako ay nasa kanila gitna. Do you believe, kapatid, magulang ng kami na mahal sa bagay ito, narito ang presensya ng Diyos? And if God's presence is here, alam natin na may himala, papalang biyaya, kalayaan sa lahat ng tinigana ng away, at meron pong blessing ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Maliwanag po yung Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi doon, seek ye first the Kingdom. kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Tuloy ko lang po. Sabi ko ito, God gave specific instruction for the building of the tabernacle, including plans for the tent. Lahat po yun, no? Yung plano, pang gagawin yung tent, even the courtyard, yan po, yung paglalagay ng offering sa labas, po, may basin yan na maghuhugas yung mga priest. At by the way po, yung tabernacle of tent, yan po ay nahati sa dalawa, yung holy place at yung most holy place. At ang mga priest, galing sa lahi ni Aaron, yan, sa Aaron, galing sa lahi ni Aaron, ni Moses, kapatid ni Moses. Sila lang po yung tinatawag ng Lord para maging priest sa temple. Levitical priest, lahi ni Aaron. At ang mga priest po, ganyan ang kanilang kasuotan. May uring, yung mga stone. Tapos po, mahaba yung kanilang damit, no? hanggang sahig, para sila naglilinis ng sahig. Tapos ang mga priest po, while doing their duties, meron silang bell. May bell sa paa. Habang nag-aaral sila, yung atonement, once a year, napasok doon sa pinaka-holy of holies. Once a year lang po yun. Yung mga dahil silang dugo ng kayo. Tapos sabi ng Bible, yung atonement. In-sprinkle doon sa mga hain para pa-cover up yung kasalanan ng Israel. Once a year po yun. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi dugo ng hayop, kundi mismong dugo na ang kanyang inaalay para sa ating walang hanggang katubusan at kapatawaran at buhay na walang hanggang. Ang iwan ng Panginoon. Ang mga Kristo, they do their Levitical duties. Kapag nag-offer sila, di ba si Zacharias, no? Sino po si Zachariah? Tatay ni? Yun, one Bautista. Di ba naghahandog ng sa tempo, di ba? Kumakalampag yung bell. Kasi pag hindi na kumalampag yun, hinihira na nila yung mga priest. Ibig sabihin, pag nag-offer ng sacrifice na hindi tama yung puso, namamatay on the spot. Ganun pag hindi yung presensya ng Diyos. Di ba si Usa? Nagkamali na siya ng hawak, no? The Lord struck them down and they died. Kaya ginagana, hindi mo parang binabaliwala o hindi pinapahalagaan ang presensya ng Diyos. Actually, hindi naman yung pagkakahawak ni Usa, naging ko sa kanyang kamatayan. Hindi yung instruction. Hindi sinunod nila David yung instruction ng Lord. Kaya ho, na-biktima si Usa at namatayan. Sabi niyo po, obedience. Obedience. Is better. It's better than sacrifice. Ginawa mo nga, hindi naman pinapagawa sa iyo ng Diyos. Tama ba? Kaya mahalaga yung nakikinig ka, hinahanap palagi ang pinig ng Diyos. At pag sinabi ng Panginoon, go! Tama ko yun. God will go to give you the wisdom. Tutuloy ka po, mabilis. There is an ability to do the work in every kind of crafting, including woodwork. Ito ang matindi. Gagawa sila ng woodwork, stonework. Hindi lang pala kaya Peter, kahoy, even stonework. Inuukitan yan. Ano pa ho? Metal work. Ito ang matindi, grabe. Yung Ark of the Covenant, yung cherubim doon, made of metal. Metal work. Inupit po yun. Inupit, hindi basta-basta. Sabi dito, yung woodwork, stonework, metalwork, engraving. Ano yung engrave? Pag-ibili ka ng siksik doon sa Manila, sa Omping. Omping yun, ano? Pag tayo ay magkasintahan, bibili kayo ng siksik, mag-boyfriend tayo. Ano tawag doon? Engagement ring. Libre na engrave, uukitan niya, naligay hilo. Sa iyong siksing ni Pastor, naligay hilo. Sa kanya naman test, o engage tayo ha. Hindi naranasan yun. Sa mga tatay na dito, uliwalo ako. Ay, so, engagement ring. Di ba? So, engrave. Ngayon, pag-ibili ka ng mga
pilot na ballpen sa National Bookstore, libre at engrave. Inuukit. Yun ho pala, hindi basta-basta yun. Yun ay wisdom ng Lord implicated vessel at nahulayan. Ano ba? How about embroidery? Pati pagbubuda, meron na noon. Galing, di ba? At sabi ko ito, even yung mga sautan, pagkahabi. And the Spirit empowering the vessel and Oholaya skills to work with the raw materials and to form the artistic design. Bezalel himself constructed, ito no? Bezalel himself constructed the Ark of the Covenant. Exodus 37 verse 1. Si Bezalel mismo ang nag-construct o gumawa ng Ark of the Covenant. Diyan po ba tayo? So, grabe yung anointing. Grabe yung ability, yung wisdom ng Lord kay Bezalel. In addition, God inspired both Bezalel and Oholiab to teach all the other craftsmen. Hindi na sila ang mangunguna, tuturuan din nila. Sabi po sa iyo tabi, i-share mo yung kaalaman mo. Share mo kaalaman mo. Kung marunong kang gumawa ng ganito, dapat kung sasabihin ninyo, ibahagi mo yun. Amen? Para pati siya natuturuin. So, ang ginawa nila, sila yung nag-lead at tumatao at tinuruan nila ng mga paggawa doon sa temple, doon sa Ark of the Covenant, doon sa Tabernacle of Tent. In addition, God inspired Bezalel and Oholiab to teach other craftsmen who had been given special skill by God, together led and aided by Bezalel and Oholiab. The craftsmen were able to complete the tabernacle, praise God, according to God's specification. Ayon doon sa pagkakadetalyadong utos ng Diyos, nagawa yun ni Bezalel and Oholiab, kasama ng mga na-train nila. Kaya mahalaga po yung meron kang disciple. Sabi siya kaya disciple. Disciple maker, Miriam, yung batch 1, batch 2 natin. Kamusta po ang inyong pong mga ni-disciple? Asa na po sila? So, nire-require tayo ng Lord, di ba ba? Di mo ba? Share natin, no? So, paano ganito? Ang sabi nito, the story of Bezalel and Oholiab shows us that God cares. Sabi po, God cares. God cares. About aesthetics. Aesthetics. Sabi ko, ano yung aesthetics? A-E-S-T-H-E-T-I-C-S. Aesthetics. He is the God of beauty and design. Ang Diyos pala, ay Diyos ng kagandahan. Gusto niya dapat yung design ay bagay doon sa stage. Ibig yung design pintura ng mga walls. Ganun ka-artistic ang ating Panginoon. Hindi nyo ba napapansin? Ano ang kulay ng mga dahon? Green. Diba green, no? Hindi niya ginawang kulay puti. Kasi kulang ang kulay puti. How about yung mga lupa? Anong kulay ng lupa? Brown. Diba? Ganun nilagyan ng Lord ng kulay. Anong kulay natin ngayon? Brown. Pero langit, diba? Hindi ka ginawang puti. Pagkamalang kang Amerikano. Diba? So, pati kulay ng tao, dinisign niya ng Lord. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So, tuloy po. Ito ang maganda. Sabi dito, so yung word na atheistic po, sa meaning dito ay binigyan ng definition ng aesthetics. Ang definition ay a particular theory or conception of beauty or art. Ganun po ang Diyos. Concern siya sa kagandahan at kagwapuhan ng kanyang mga anak. Tignan niyo ang tabi po ninyo. Kung sa kanya, you are fearfully, wonderfully made by God. Kaya pag-aalit tayo ng church, you want yung pinaka-the best, amen? Kasi haharap pa sa hangin ng mga hari. Hindi ka mag-chinelas kung pupunta ka ng church. Tama ba? Hindi ka na-short because you want to serve the God of holiness, the God of our Creator. You want to give the best. Pag pupunta ka nga sa mayor, gusto mo na mabagong mo eh. Tama ba? Harapin mo si mayor, gusto mo. Gusto mo na ka eh. Kaya ito, ang ating harapin ay hangin ng mga hari. Diyos na nagpapatag sa akin. Amen? Inglesan ko lang po. Another meaning po ng aesthetic ay concern with beauty or appreciation of beauty. Pag na-appreciate mo yung kagandahan, no? At aesthetic na rin naman. Aesthetic. Ang ganda naman. Pag pumunta ka rin sa may bandang sila, sino nakapunta ko ng Perlas na sila? Ang dami mga bulaklak, di ba? Yes. Ako dami ka mga bulaklak na sobrang natutuwa. Ang ganda naman, ang ganda ng mga kulay. Tapos yung mga bundok, ang ganda ng mga bundok. Para sa sila, Perlas na sila. Lalo na doon sa Naik. Anong gano'n doon? The Torres Farm. Torres Farm. Mga lugar sa mundo, parang the world.
Na-appreciate mo yung beauty, kaya tawag siya ay aesthetic. Aesthetic. Bilisan ko lang po. So, ang Lord mismo, nagkahanap siya ng gano'n. At si Bezalel and Oholiab ay inanoint ng Lord. Actually po, parang ito isang engineering eh. Diba? Isang engineering na kumpleto. So, sabi nga, yung top engineering courses, pag ikaw ay gumagawa ng bahay, building, you are not, ang tawag sa'yo ay civil engineering. Tama? Civil, no? Civil engineer. About yung mga kuryente, meron tayo dito si Kuya Jay. Electrical and electronics engineer. Si Pastor Janet po, mga gamot, mga chemical engineer. Sa computer, di ba? Computer science. Biochemical engineer. Robotics, yung mga AI. Grabe ngayon sa Japan. Japan, China, ultimo katulong. AI. Yes, meron nun. Girlfriend, AI. Asawa, AI. Diba? Katulong yung point, passport natin. AI. Attendee AI. Ganun sila ngayon. At sa Japan po ngayon, may mga kotse nagliliparan na. Oho, wala nang gasolina. Lumilipad. Mga motor, lumilipad eh. Amen? Ganun ka-high-tech. Pero ang pinaka-bottom line ng lahat ng yon, yung wisdom. Sabi ng Daniel 11:30, sa nahuling araw, masyado magiging napakatalino ng mga tao. Pero lahat yan, ang karunungan ay galing sa Diyos. Amen? Without God, wala tayong ability, wala tayong skill. Dahil sabi ni Holy Job, diba? Naked I came from the Father's womb, naked will I depart. Lahat na meron tayo galing sa Diyos. Sabi ni David, verse 29, we have given only what comes from your hand. Even ang buhay natin. Lakas, kataluluhan, skills, everything na meron tayo galing sa Diyos. Amen. Gusto ko sabihin, lahat na meron ka, At ang meron ka, pamilya mo, kabuhayan, trabaho, negosyo, kotse, ano pa, profesyon, manager ka, hindi dahil magaling ka, matalino ka, kundi sinamahan ka ng Diyos. Amen. Di ba yung isang kaibigan namin, ano? Janitor siya ng apat na palapag na building. Tapos, humingi siya palagi ng prayer. Kumain mo siya ng first service. Pagpasok sa company nila, binilinis siya yun. Nagmama, faithfully ginagawa niya, yung pagiging janitor. Tapos, humingi siya ng prayer every morning na pagpalakit siya, yung trabaho niya. Tapos, one day, tuwan-tuwan sa sabi, Pastor, naroon niya ako. Oh, praise God! Dati, first floor lang ngayon, buong building, nagka-fourth floor. Siya lang nagmamahala noon. Sabi ko, dati janitor ka lang, ano na ngayon? Pastor, floor manager. Wow. Diba? Manager na, no? Pero floor pa rin. So, pinagbalat ng Lord. Nadidilig ang promotion galing sa Lord. Amen. Amen? Psalm 75, promotion comes not from the issue from the west, but our God is the righteous judge. At yung palabangan kami. Balik ko po. Praise God. At in-appoint ng Lord si Bezalel and Oholiab para pangunahan ang pag-build ng tabernacle, even yung lampstand, everything. Sabi ho ng slide number 7, the tent of meeting and the ark of testimony, everything, lahat po yan. Pagdating doon sa Exodus 31, alam po tayo, binanggit din ho ito yung kahalagahan ng tinatawag ho na, ano po, yung tinatawag ho, sabi ho ng slide number 9, you shall keep the Sabbath. Sabi niyo po, keep the Sabbath. Keep the Sabbath. Binanggit ng Lord yung kahalagahan mo ng Sabbath. You shall keep the Sabbath, therefore, it is holy to you. Sabi ng Lord, everywhere you who profanes it shall surely be put to death. For whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people. Sabi ng Lord, work shall be done for 6 days. Magtatrabaho kayo sa construction ng tabernacle sa loob ng 6 na araw. Pero sa 7 araw, dapat ay magpahinga. Amen po ba? Nagpo ba tayo? Amen. So yung Monday to Friday po, umaalis ka ng bahay, iniingatan ka ng Diyos, binibigyan ng kalakasan, hindi ka nagkakasakit, hindi ka na-aksidente, malakas ka, malusog ka, yung talino mo, yung skills, ability, yung wisdom, binibigyan sa ng Lord, and everything na meron tayo, galing sa Diyos. Tama ba? Yung Monday to Friday natin, araw-araw, sinasamaan ka ng Diyos. Yung Sabado natin, bonus na ho yun. Isang araw lang po, kapatid, magulang mga ginamahal, hinihingi ng Lord. Let us, sabi doon, let us keep the Sabbath. Yung word na holy day, holiday, very sa word na holy day. Ano sabi ng Panginoon? 6 days, you shall work. Ang Lord nga po, sabi ng Lord dito, no? Ano sabi ng Panginoon? Verse 15, work shall be done for 6 days.
But the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day, he shall surely be put to death. Babatuhin ka sa mamatay. Sabi ko nga, doon sa EPSA po, doon, no work, no pay. Pag di ka pumasok, dito si Brother Arnold po, magkabaw sa FCN. Pag di ka pumasok, magkasahit ka, wala kang sweldo. Maliban kung regular ka, pwede ka mag-file ng sick leave at saka vacation leave, mga benefits. No work, no pay. At isipin mo, everyday, nagpumotor ka, nag-drive ka, iniingat ka ng Diyos. Gumagawa ka, malakas ka, malusog ka, sinamahan ka ng Panginoon. And yet, yung Sunday ko ngayon, nililipot ako yung pahalagahan mo na. Amen? Pahalagahan mo na. Keep the Sabbath holy. 2 hours nga lang eh. Ibibigay mo sa Diyos. Minsan nakamatagay ka ba? Mahaba naman ng teaching ni Pastor. Gusto ko na makita si Jollibee. Tsaka si Bangko. Pahalagahan mo na kayo sa Sabbath. Ano sabi ng Lord? Tuloy ka lang mabilis. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation. Ibig sabihin po, everlasting yan. Ikaw, yung anak mo, nagkaanak, anong tawag doon? Apo mo na yun. Yung apo mo, nagkaanak, anong tawag doon? Apo sa tuhod. Yung apo mo sa tuhod, nagkaanak, anong tawag doon? Apo sa karampakan. Buong-bukong. Yung apo sa buong nagkaanak, anong tawag doon? Apo sa anak-anakan. Diba? Yung generation to generation, Lord, you should observe. Huwag mong kakalimutan, ituro mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, na yung Sunday, bagamat wala pinamagin sa Bible, kung ano yung exact day na Sabbath day, pero yung a day of rest. Amen? Quality time sa Lord, at pwede kayo lumabas pagkatapos. Pero sa mga worker po, naging bahagi na ng buhay natin, na hanggang hapon, hindi pa tayo umaalis eh. Lalo pag after ng lunch, may ice cream, may pizza. Tapos mga meeting, di ba? Ang saya ng fellowship eh. Ang saya ng being one with another. Amen? Balakan natin ang Panginoon. Praise God. Ibigay ko na po. Hindi po, sabi ito, tatlong bagay lang po, bago tayo magtapos. Una, kanina binigit ko na po yung background, dinahan ko, mabilis to. At first, this may seem like a strange passage to contemplate. Ano na po tayo yan? Dinahan mo na po yan. And in this chapter, it reveals the truth. In building the tabernacle or church, meron po yan dalawang bahagi. Ano po yung una? Ano po yung unang part? God's part. Sabihin po, God's part. God's part. And our part. Ano po yung una? Sabi ng Lord dito, sabi ng Bible, God selected the workers to do the work. And the Lord said to Moses, I have called by name Bezalel and son of Uri, or Uri, sabi ng pronunciation, son of Hur. Si Bezalel galing sa tribe ni Judah, while si Oholiab galing sa tribe ni Dan. So, diyan po galing yung mga lahi niyan. And behold, I have appointed with him Oholiab, assistant siya ni Bezalel. So, ang pagpili po ay galing sa Diyos. Ayan po si Bezalel. Next time po at i-Corlin. Ayan o, ginawa niya o yung out of metal, yung cherubim. Pangalawa, God builds His workers with the Holy Spirit. Amen? Hindi niya lang in-appoint si Bezalel at Oholiab. Sabi dito, bilos po sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya pala si Bezalel ay anointed, magaling, mag-ukit, gumawa ng design. Why? Sinasamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Diba si David, sabi ng Bible, after ma-anoint ni Prophet Samuel si David, yung anointing with oil. Sabi ng 1 Samuel 15, from that day on, the Spirit of the Lord came David upon with power. Nagbago ang buhay ni David, from a shepherd boy, naging isang kilalang hari ng Israel. Naniniwala ko pa kayo, kahit kayo kabataan lang ngayon, darating yung time, Paulin. Maraming kasi parang Paulin. Amen po ba? Amen. Magkala sa glory, pag pinakakilala. Si Pastor Yuli po, sino ba naman magsasabi na magiging pastor? Putos na lang po ni Pastor Pressing. Dino, pili mo to. Dito si Pastor Rami ang patuloy po. Dino po tayo yun. Nung araw po, nung panahon namin, kabataan kami, highly respected ang mga pastor. Pag inutos po ng mga pastor, grabe, nanginginig-ginig pa kami. Sige po, pastor, at saka, pag kami inutosan po ng mga pastor, grabe, privilege po namin.
Pastor ko yung nagturo, nagutos, lingkod ng Diyos. Kamusta ko ngayon? Nagutos yung pastor. Mamaya na, isip pa ako, pastor. Ba't ako nagutos? Hindi naman ako nakaan yan. Pero nung araw ko, siguro kaya ganun yung favor ng Lord sa mga nagmamahal sa mga pastor, sumusunod sa mga pastor, nakikinig sa mga pastor, pinagpapala ng Diyos. Di ba ba tayo? Wala kaming alam mo, kung sumunod lang po, sige po, sunod lang po, wala kaming reklamo. Alala ko mo, sinabi one time ni Manoy Balibiran sa kanyang pro-tips, sabi ng kasama sa attorney, kung hindi mo ikapapahamak, sunod lang tayo, huwag ka na magreklamo. Tama rin naman no? Kung hindi mo ikapapahamak, sunod lang, huwag ka na magreklamo. E basta may sumusunod, pero, bira na, makikipusok, dami-dami na. Buruin. Isaiah 1:19, obedience is better than Sacrifice. sorry po. First Samuel 15:22 yun. First Samuel 15:22. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Pagsunod. Sa watch po namin ni Pastor Arnes Pagkastory po, dalawa kasi dami ng may ng KTV yung panahon namin. Si Pastor Arnes po ay KTV chairman, noong time meron KTV. Ako naman ay school outreach. At sa dinami-dami ng KTV ng panahon ng kamas namin sila, Pastor Egay, Pastor Emil, na international pastor. Sila Ate Cora, YN, mga kamas po namin yan. Sa dinami-dami ng KTV sa Paranaque, Pagkastory, may mga napag-abroad, may kinayaman ng Diyos, pero dalawa lang kami ang nagpatuloy at naging pastor sa biyaya ng Diyos. Kalapakan natin ang sunod lang po tayo, sunod lang. Kung may pinapagawa sa pastor, sige po, pastor, dahil ko po yan. Hindi ka naman uusan ni pastor para mapahama ka, makahiya ka. Kung dilig ko ng Diyos yun, ganun ka nilagay yung pagsunod. Ganun po kami yung talagang ni Pastor Arnes. Hanggang ngayon, sa bigyan ni Lord. Kung sinabi ni Pastor Dylan, Dilo, punta ka na gano'n. Iwan mo muna yung ginagawa mo. Pastor, nagkanta ako funeral service. Wala sa iba yan. Hindi ka pwede tumagpit. Lalo kung urgent, kailangan gawin. Kung yung parang sikreto, palagpan natin ang Panginoon. Praise God. So, tapos ito sa Kasunino. Number 3, God's part. God gives the needed skills to do the task. Sabi po, God called Bezalel and Hodiah with ability and intelligence, with knowledge and all, ang sabi, craftsmanship. And I have given to all men ability that they make all that I have commanded. Para sundin ang lahat ng inutos ko. Binigyan ka ng skills ng Panginoon para mag-please ang Lord sa iyo, sundin natin. Binigyan ka ng talento. Hindi ko makakalimutan noon, bakit tayo matapos, meron kaming hindi naman si GIL before, ibang church. Pero si Dalaga, umibig at naging nabuntis. Nung nabuntis po siya, nawala sa Panginoon. Siyempre, naging single mom, nawala sa Lord. At after how many years, bumalik sa GIL. Pero meron na siyang diabetes. At bulag na po siya. Sabi niya, Pastor Dilo, pag-pray mo ako kasi upang tumugtog. Magaling tumugtog ng gitara. Ang ganda ng boses sa akin, Jim. Sabi niya, pag-pray mo ako, Pastor Dilo, gusto upang maglingkod sa Diyos. Sabi niya, sayang yung buhay ko noon na nawala ako sa gawain ng Diyos. Sabi ko, it's not too late. Pwede ko muli maglingkod sa Diyos. Namatay na po si Ate Ceci, Ceci, namatay na po siya because of diabetes. Gusto niya pa maglingkod sa Panginoon. Tayo ko, malakas pa, buhay pa. Kamusta yung aking mga talento? Yung mama ko ay nagkaroon ng kalalaman sa PBB. Yung si mama ko. Nasa ano na po yan, graduate na. Sabi niya, Pastor Dylan, pag-pray mo pa ako. Nanay Maring, bakit? Gusto ko pang mabuhay. Bakit po? Gusto ko pang maglingkod sa aking Panginoon. A dying person like her, makabedridden na, humihingi ng prayer. Bakit po? Gusto niya pang maglingkod sa Diyos. Kamusta po tayo ang malakas, buhay, kalusog, may mga talento para sa aming ating pong buhay. Ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Parang may buhay at paghihinga, paglilingkod sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon Kristo. Sabi ko dito, observing Sabbath is an important part of serving God. Number 2 po. Yung part, ito na po yung part natin. No? Una yung part natin,
be obedient as you serve God. Pangalawa, observing Sabbath day is an important part of serving God. Yung pag-observe mo rin ng Sabbath, Peter, bahagi yun ng paglilingkod sa Diyos. Kaya pag umatin mo tayo ng church, hindi ka lang umatin dahil gusto mong magpala ng Word of God, mag-bless. Hindi po. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ingat mo ba? One time, sabi niya, Pastor, sabi ko, ate, kamusta ang gawain natin? Wow! Ganda ng aming Christian worship. Bless na bless kami. O talaga, sino yung pakanta? Sabi niya, ako. Bless na bless na siya para nagpakanta. Tapoy ko talaga. Sobrang ganda ng Christian worship. Bless na bless kami. Siya pala yung nagpakanta, kaya bless na bless siya. Yung ating paglilingkod, tinitingnan niya ang ating Panginoon. Amen po ba? Yung pagkatin mo ngayon, hindi ka lang aatin dyan. At mamaya aalis ka na. Hindi po tayo mga taga-Zimbabwe. Alam mo yung Zimbabwe? Si Simba, uupo, tatayo, iiyak, tatawa, mamaya uwi na. At pag may mga problema, agad bibigay. Hindi po tayo Zimbabwe. Ayaw po ay umatin ng church for us to be fit with God's Word. Maging malalim ang pananampalataya, kung ano mang magiging problema, we can start the solid rock. Tumatod na ng Lord Jesus Christ Himself. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. At mayroong purpose ang buhay natin. Amen po ba? So, yun yung pagpapahalaga sa Sabat. Sabi ng Panginoon. Number 3 last, let God's Word hidden in your heart as you serve God. Sabi ni David, the Word in my heart, that I may not sin against you. Itatago ko ang isang sa aking puso para hindi ako magkasaya. Monday po, nabigyan tayo muli ng pribileyo na ayusin yung program. Pagkaslohin po sa DFB, nabigyan tayo ng privilege na tayo yung mag-lead ng program every pastor's celebration October, saka yung Bible month ng ating minamahal na ama, ng ating bunso ng DFB. Sabi ko, hindi ko akalain darating sila mayor ko. So, pinayos ko din yung program, maaga kami din sa contest, nagpapag ako ng tarpaulin, tapos sinabi ko din mga street, tapos tayo ng KFC sa Pennsylvania. Tapos yung pastor ng babasa, yung bago chairman ng Gen 3, elected, Pastor Arden, best na rin siya, national lahat yun. Tapos yung mag-o-oath, maglilingnan ko ng Pastor sa Pastor Nancy Baptist, lahat yun, naka-scripted na ho. Tapos, nandun na yung si Mayor, hindi na kita po siya. Meron tayong Bible man, tapos, bilisan na, pamahaba. Hindi ho, nagsilat po yan. Kaya ito naman maganda. Nung binibigyan ng script, sabi nung kanyang attorney and staff, asan natin itong babasahin ni Mayor? Eh wala siyang babasahin dapat doon. Pero sabi ko, eto na lang yung panunumpa sa Biblia. So si Mayor nung excited, binuha yung script, tapos pinag-aaralan niya. Kaya nung nag-read po siya ng panunumpa sa Biblia, first time basically, na meron ko sa Mayor na nag-read ng panunumpa sa Bible. Wow! National Bible. May surprise, yung kanyang staff sa Orlangelo, Sunday ng hapon, nag-PM, sabi niya, Pastor Lilo, naglamang ako sabi ko, yung mga pastor, kapainan sa breakfast buffet, yung mga sinabi sa mga pastor, sabi, sino ang ating pag-ceremony, sasabihin natin. Kasi pag pinost ko yun doon, magkakagulo yun, pupunta na kayo, magsasama ka, sabi yun. Ang iimbita. So sabi ko, hindi natin yung post doon. Sabi ng chairman, ibalik tayo sa sabi kayo, supportahan ng National Bible Day. So yun yung pumunta ko sa na may hinenda si Mayor sa akin na pray ko sa ating tayo pag-breakfast. Diba yung reward, no? Palapan natin ang Panginoon. Sabi ko sa mga Mayor, si Mayor dito ng Pasiko, ay kayo pastor, nagbasa ng Bible, tapos umalis na, no? Nabasa natin dyan sa Facebook, binasa niya, tapos sabi, alis, born again po si Mayor Vico eh. Hello? Amen. Sabi namin, sana man lang, opportunity na kahit paano yung binasa niya, short na konti. Hindi naman masama, siyempre, Mayor natin yun. Pero, yung pagkakataon ba na nabigyan ka ng time para mag-share yung Word of God, ituloy mo na. Tama ba? Binigyan ng Lord in that position. Nasa yung anointing. Amen? Kaya pa kami ginagawa. Sometime po, maglito ka ng prayer ang department head. Pastor Lilo, huwag ka na magturo. Pag nakalagay doon sa mag-exhortation. Huwag ka na mag-exhort, Pastor. Wala tayong oras.
Sabi ng isang pastor, alam mo na gagawin mo, Brother Eric Stein. Sabi sa prayer mo, ito mo yung Word of God. Pinag-pray ako. Nagaya na sa'yo Panginoon sa Bible. O, doon ko nakapag-extort. Diba? Nakapag-pray. That's my point. Pag binibigyan ng opportunity ng Diyos na mag-lead ng simple prayer, ituloy natin. Glorify God. Huwag tayo mahiya. Bakit? Yung ability mo, skills mo, binigay ng Diyos yan in such a time like this. Kagaya ni Esther. Palapakan natin ang Panginoon. Kapag ito sa Panginoon, sabi mo, ang Panginoon po, kagaya niyo po, ng mga foundation ng stone, si Lord, naging He is our rock na buhay natin, He is our stone, living stone, and is also both our cornerstone. Sa close po, sabi dito, it is summary God's plan and provision to build His church, yung templo. At tayo po sa GIL Church Worldwide, bahagi tayo ni Bezalel and Toholayam. Gagamitin ka ng Diyos para maabot ang bawat mga lugar at mga barangay upang mabahagi ng salita ng Diyos. Ano po ba tayo? Ang sabi dito, God selected workers to do the work. God fills workers with the Holy Spirit, and God gives the needed skills to do the task. Ano po ang gagawin natin? Pwede po tayo tumayo ngayong magang ito? Okay, are you ready? Our part? 1, 2, 3. To serve God. Important part of serving God. That's God's word given in our heart as we serve God. Importante po ito, ano? Be obedient. Minsan po, hindi ako komportable sa pinapagawa sa iyo eh. Di ba? Minsan parang, oh, hindi ko kaya, mahirap ko. Be obedient. Amen? Bakit ako na lang palagi, nauutusan? Be obedient. Be obedient. Huwag tayo magreklamo. Dahil pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kanyang church, mahal mo ang kanyang gawain, mahal mo ang mga lingkudan mo. Be obedient. Obedience is better than sacrifice. Observing Sabbath day is an important part of serving God. Yung pagdating mo ng church, part pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Dumating po si Pastor Dilo sa bahagi ng hamon ng buhay. Itong 2023, talaga medyo marami tayong dinahanang pagsubok. Namatay ang kuya ko. Sa ministry, nagkaroon din tayo ng konti shaking. Sabi ko nga, for almost 1993, naging pastor po ako. Almost 93, 2003, 2013, 2023. Ilang taon po? 40. 33 something, no? Sino mag-aakala na nagtuturo ka for so many years until one day, hindi ka na pwede magturo. Until one day, hindi ka pwede pumunta ng pulpito dahil may konting bahagi ng proseso na pinagdaanan po natin. Wala naman tayong kasalanan, tumulong lang. Pero para kasi ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng GIL, so pinigyan natin yung challenges. Si Pastor ako, pag church sa kami, hinahatid ko lang po yun. Tapos po, meron akong pinupunta sa 7-Eleven. Doon ako nagkakape. At naiiglip na rin ako. Ngayon lang ito, bago umuwi sa bahay namin. Kasi hindi ka pwede mag-church. Hindi ka pwede mag-church. Kailangan kong pag-aanin yun. Dahil sabi nila, ito yung naging sacrificial ng pastor. Kailangan sumunod po tayo. Kaya yung position natin ngayon, hindi yan position. Huwag mo sabihin chairman ka, huwag mo sabihin pastor ka, huwag mo sabihin whatever position na meron tayo, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tumataas ka ng pagsubok, Kuya Peter. Sabi ko, mahirap pala, no? Pero tinagin mo, yung challenge, nagpapumaba tayo, wala tayong kasalanan, nagpapumaba tayo. Yung mga pastor, hindi ko sa national, gagalit sila, sabi niya, hindi tama ang ginawa sa iyo, justice yan. Wala ka ng kasalanan, hindi mo nakita yung channel. Tumulong ka na nga lang. Nagkagat sila, napasira pa sila. Sabi ko, kailan po, bahagi ko ng paglilingkod. At kumati ako ng church na pulito sa kapatid ko. Sila yung mini-minister ko. Until October po yun,
Nung family anniversary po ng Alfonso, ando si Kong Domeng Rivera. At yung that time, mag-promote siya, sige yung director po ng General Church Worldwide. Sabi niya sa niya, punta ka ng Alfonso, andun si Pastor Domeng, pinakatawag ka. Sama si David Peter noon. Hindi ko ba kalimutan yun, David Peter. Sabi ni Kong Domeng, Dilo, babalik ka na bilang district pastor ng Gen 3. After nung pinagdaanan yun, wala ka ng kasalanan, yung sacrifice for God's glory, dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang ministry, tutulungan tayo. Sabi ko kung Domeng, mas kailangan ko ng pastor ng last May. Tama ba? Tama. Wala na ako si pastor ng last May. Nag-upload ko si Pastor Rini, sumama sa nanay niya. Ganun ba? Sabi ko, siguro I choose to go with Jagal last May. Paano yun? Hindi ka na pastor, hindi ka na district pastor. Matidimot ka, okay lang ba sa'yo, church pastor ka. Sabi ko, okay lang po, mahalaga mag-involve sa Panginoon. Amen. Hindi na mahalaga. Siyempre, science, malayo. Sa waste, 1 hour, may higit. Kaya na masarap. Dito po sa area F, marami akong natutunan. Marami akong nalaman. Sobrang blessing ng Lord. Kung sa Gentry, Tansa, Catholic, dito po sa area F, iba yung pagmamahal, pagsuporta ng mga magkakawak dito. And I want to cherish this in our hearts. Masarap po maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po tayo magbigay yung pangawin lang po tayo sa